that you may increase. Isang pa, hallelujah. I give you my heart today. I give you my spirit. I surrender my will, dear Lord, to you. Everything I have, oh Lord, all that I possess, Lord God, is yours. I want to decrease, that you may increase. I want to decrease, that you may increase. Okay. At gusto natin Brad yung dalawa kasi pumapasok sa isip ko eh. Okay, pero sige. Dito lang muna tayo sa ano. Biglang nagbago kasi yung kaya lang medyo ano yung oras. Okay, dito na lang muna tayo siguro sandali sa isang topic. Gusto natin yung Isaiah 53. Kasi parang nilagay na doon sa akin eh, invisible yun eh. Kaya lang parang dagpil siya doon sa topic ng Sunday. Kaya lang medyo, sige, lutuin ko muna sa susunod para Isaiah 53. Walang 53. Yan. Okay, sabi dito, sinong naniwala sa aming balita? At kanino nahayag ang bisig ng Panginoon sapagkat siya ay tumubo. Sa harap niya, nagaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat sa tuyong lupa, walang anyo o kagandahan man, at pagka ating minamusdan, siya ay walang kagandahan, na mananais tayo sa kanya. Siya ay hinapak at itinakwil ng mga tao, isang tao na sa karangyawan ay kapanglawan ay biyasa sa haramdaman at gaya ng isa na pinagkublihan ang kanyang mukha ng mga tao na siya hinamak at hindi natin pinalagahan. Siya tunay na kanyang dinala ang ating karamdaman at dinala ang ating mga kapanglawan. Gayon pa may ating pinalagay, siya ay hinampas, sinaktan ng Diyos at dinalamhati. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, sinabugbog dahil sa ating mga kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating mga kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo. Okay, so Matthew chapter 11, verse 25, kung di ako nagkakamali. Sabi dito, ng panahong yaon ay sumagot si Jesus at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga tanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. So, yan po ang mga salita ng Diyos at tayo po'y sumandaling manalangin para paghingi natin ng basbas sa kanyang mga salita. At Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng Panginoong Kristo, na may akda ng mga salitang aming pong binasa, ay pagpalain mo po ang mga salitang ito, Panginoon, at patuloy na ito'y maging magamit at patuloy na ito po ang patuloy na magputol-putol ng iyong mga tinapay, ang mga salita, at patuloy na isubo mo po, Panginoon, sa puso ng bawat isa, sa bawat individual, at patuloy na ito po ang magpapalago ng mga salita, Panginoon, aming pong binasa. At kaya, Panginoon, at salamat sa mensahe ng aming Panginoon na hindi namin maaaring interpret ang iyong mga salita maliban sa mensahe na patuloy na ibinigay mo na, Panginoon, para sa huling kapanahunan ang paghahayag ng lahat ng mga hiwaga na nakasulat, Panginoon, sa iyong mga salita. At Panginoon, patuloy na bigyan mo kami ng pangunawa, understanding sa katulad ng pinangaral kanina na ang mata, Panginoon, hindi ito nangungusap sa isang literal na mata, kundi ito ay nangungusap sa isang mata, Panginoon. Ito po, Panginoon, ay nasa puso, nagmumula ay ang aming pananampalataya. Kaya, Panginoong Diyos, sa bagang ito, ay gusto mo pong aming mga puso, aming pananampalataya, at makita ka namin, Panginoon, sa inyo ng mga salita na amin pong mapapakinggan at patuloy na
Panginoon, maririnig namin sa likuran ng pulpito, Panginoon. Ay ikaw ito sa anyo ng spoken word, Panginoon, na ngayon ay sapagat sinabi sa iyong salita sa John 1:1, nang pasimula ikaw ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, Panginoon. Kaya Panginoon, salamat po sa mga kapatid namin na hindi po namin kasama sa umagang ito, saan man po sila naroroon, patuloy pagpalain mo po, Panginoon, sila. At Panginoon, makamit din po nila ang makakalangit na bagay at patuloy, Panginoon, ay pakainin mo rin po sila ng mga spiritual na mga bagay, Panginoon. Upang Lord, hindi kami mamutla, Panginoon, magkaroon ng leukemia, hospital speaking, Panginoon, na Panginoon, na kailangan po kami ay masikatan ng araw, mababad kami sa ilalim ng sikat ng mensahe, Panginoon, upang patuloy kami, Panginoon, na lumakas, Panginoon, para sa kapanahon ito. Maraming salamat, Panginoon, sa namin pinasasalamatan ng lahat ng bagay sa tatanging pangalan ng Panginoon Kristo. Amen at Amen. So tayo po ay malaya na makaupo, mga kapatid. At ang topic natin sa umagang ito, kanina habang nakaupo ko doon, medyo dinadala ko ng Diyos sa ibang dinala ko yun sa doon sa Invisible Union, at kaya madali ko hanapin yung yung binanggit ko, yung nakalagay doon, old book, tapos sabi niya, nang dati tayong makasalanan, ang pangalan natin ay nakasulat sa old book, at nang tayo po ay na-born again, so binura ng Diyos ang pangalan mo sa lumang aklat at nilipat ka ng Diyos sa panibagong aklat. Yung aklat na yun ay Lamb's Book of Life. Nakasulat yung pangalan mo doon before the foundation of the world. So, kumbaga, kasi dito sa isa, yun yung earthly, yung makatao mong tao, kung ikaw ay pinanganak 1978, so, at yung buhay mo ay naging makasanlibutan. Pero nung ikaw na born again, tinanggal ng Diyos yun kasi mas pinanatili niya yung Lamb's Book of Life. At yun po yung before the foundation. At alam naman natin ang ibig sabihin ng Facebook. We're talking about book. Diba? Ang Facebook ay ibig sabihin ng Facebook ay bukha mo sa isang libro. Diba? Siyempre, kaya nga, isang araw, tinignan ko yung mga friends ng lahat mga friends, tapos yung mga pinopost. Kasi pag sinabi kasi Facebook, parang ito yan halimbawa, di ba, itong Bible, actually, book to, di ba? Pero book ito, ang lahat na nakasaad dito ay tungkol sa Diyos, di ba? Ngayon, pagdating ng, tinignan ko rin kung kailan ginawa ang Facebook, 2004. Okay, at nagkaroon ng Facebook ay 2004, at yung dating libro na nilagay sa isang website, at tawag doon ay Facebook, na doon tayo doon yung pangalan mo, doon nakalagay yung lahat ng info para sa iyo, 'di ba? About sa iyo. At pagkatapos sino yung mga friends mo? 'Di ba? Sino yung yung mga pino-post mo? Kasi pag pinag-usapan natin Invisible Union, spiritual speaking, sabi ng quote doon, hindi tayo pwedeng mag-asawa, di ba? Maliban na patay na yung unang asawa. Ibig sabihin ng patay, hindi talaga yung papatayin mo talaga. Kasi minsan pag nawala na kasi yung love, diba? Kasi pag nilalima mo talaga mensahe doon, hindi yung iintayin mo na mamatay talaga siya. Hindi po. Kasi love kasi, kaya nga pagdating sa marriage ay pinakamahalaga pa rin po yung simula, yung pagpili. Kasi doon po talaga yun yung pinaka-foundation. Pag mali kasi yung choices mo doon, pagpili mo, so lahat yan mali na. Kaya nangaral si Padre ba ng future home of heavenly bride and earthly bride and heavenly bridegroom. Kasi pagdating ng millennium, pagbaba nila, kinasal sila, kasi ang ganda nung nagsimula sila sa choice di ba? Pagpili. Pagdating ng marriage supper na lang, pupunta sila sa future home. At ang future home, 1,000 years millennium. Peace yun Kaya pag ang isang tao nag-asawa, sa simula pa sa literal, di ba, ayusin mo yan, pagdating sa home na, mayroon tinatawag na peace. Kaya sabihin, heavenly type is spiritual type. Okay? Kaya lang, siyempre, yun nga, kapag ang isang tao ay, dati, di ba, punta na tayo sa isang scripture na spiritual speaking, kapag ang isang tao ay dating unbelievers at tumanggap sa Panginoon, kailangan patayin niya na yung dati. Kaya yung old book ang tawag doon. No, tapos lilipat na yung pangalan niya sa new book. Di ba?
Kaya ganoon din tayo. Kung tayo ay dating unbelievers, ay meron tayong Facebook. Kasi ang Facebook, siya ang nagpapakilala sa atin kung sino tayo. Diba? Sabi ni Brother Branham, ituro mo sa akin kung sino ang kasama mo, sasabihin ko sa iyo kung sino ka. At sabi niya, magkakabalahibo, magkakasama. Hindi ito pwedeng mahaluan ng balahibo ng uwak. Diba? Kaya nga pag tinignan, kaya nga doon pa lang sa Facebook Diba? Sabi ni Brother Branham, web. Ang ibig sabihin kasi ng web, hindi naman bahay ng gagambayan Sabi ni Brother Branham, ang web, ito ay actually, di ba yung web is sapot, di ba? Pero hindi yan bahay ng gagamba. Pag hinanap mo yung gagamba, wala dyan sa web. No, minsan nandoon yun, pero may kinakain na siya. As ang ibig sabihin po, ang gagamba, pag tinignan mo, nandoon yan sa may dulo ng dahon, nakatiklop yan, doon sa tulog. Pero ginawa niya lang niya yung web para pag may langaw na lumipad, hindi na makawala yung langaw, ang tawag ng pain. Pag nahuli na yung langaw, tsaka walang maramdaman ng gagamba, bababa yung gaganon yun. Tapos pupuluputan niya na po yung langaw kasi nahuli niya na yung sapat. Ganun po yung web. No? Napakalawa kasi na ginagamit ng actually, ang ginagamit ng away ngayon, hindi na yung pagpatay, di ba? Katulad sa panahon Dark Ages, iba na po ngayon. Ang ginagamit ng away kasi ngayon, through social media. Kaya kung hindi tayo mag-iingat, di ba? Yung, kung hindi pa tayo Kristiyano, di ba? Ang pinopost natin dito, di ba? Puro hip-hop. Tapos yung mga iba pang mga, kasi, di ba? Pag believers ka na, sabi kahit pag tumanggap ka na sa Panginoon, yung dati mo ng past, buburahin nyo na yun. Tatanggalin nyo na yun. Yung mga kaibigan nyo na mga unbelievers na friends nyo, na kapag nag-post yan, makikita nyo yung post niya. Nag-post siya ng medyo hindi maganda, makikita nyo yun, di ba? So, yun po yung isang bagay doon mga kapatid. Kasi pag hindi namatay, yung ibig sabihin nun, sige nga pa, i-type mo na yung old book. Tingnan natin sa message, no? Hindi ko naman nabahan yung preaching ko ngayon, pero depende pa rin kung ano ang tayo sa dadalhin ng Panginoon. So, okay. Type mo lang yung old book. Sa search. Direct code tayo. Old book. Ayun, isa-isa. Pinutin mo yung ayan. Ayan. Dito tayo sa Invisible Union. Tingnan natin. Okay, sabi dito, now your old book is gone. Okay. Kasi marriage, ang tawag ni Brother Branham, invisible union of the bridegroom or the bride of Christ. Ibig sabihin, kasal tayo kay Kristo sa invisible, di ba? Kung kasal ka na, dati kasi asawa natin is sanlibutan Ngayon, namatay na dapat yung ating pakiramdam, yung ating pandama, yung ating pagmamahal sa sanlibutan, kasi hindi ka pwedeng magpumasok kay Kristo sa isang relasyon kung hindi namatay yung dati. Kasi pag pinagsama mo yung dalawang yan, mangyayari ito, Christian ka, half Christian, half unbelievers. At hindi po pwedeng ganon. Kasi, sabi ni Brother Branham, hindi pwede tayong half-half, di ba? Kailangan patayin mo yung una. Sabi niya, yung unang aklat mo, okay, kung tayo ay unbelievers, yung dating book natin, yung ating Facebook, di ba? Yung dati, siyempre, makikita dito, yung mga bagay na hindi maganda. Pero sabi niya, now your old book is gone, wala na yung dati mong buhay. Di ba? Kaya nga, sabi ito, with your old union. Sabi niya, nawala na rin yung dati mo kung sino yung tawag dito, yung sabihin ng union, yung pakikisa mo sa sanlibutan. Now, your name in your old has been transferred. Nalipat na raw, nabura yun. Sabihin, dati dito sa luma, nalipat daw sa doon na sa bago. Now, you're saying, do you mean to tell me that my old book God put in the sea of His forgetfulness, you stand perfectly before God. Sabi dito ni Brother Branham, itinapon na ng Diyos yung dati mong pagkatao, yung dati mong ikaw, ay itinapon ng Diyos sa dagat ng pagkalimot. At ikaw ay nakatayo ngayon, sabi niya sa presensya ng Diyos, ng sakdal. Okay, next, last pa ba? Sabi dito, now your name is now in the new book. Di ba? Kaya siyempre, pagkapangalan mo kasi dyan, halimbawa, Pentecostes Dolpina Jr. Tapos, tinype mo doon sa Facebook. Tapos, siyempre, di ba, nakita mo yung mga friends ko. Tapos, nakita mo yung mga friends ko.
So pinakita mo, friends ko, si Pastor Danny, Pastor Resto, si Pastor, puro mga believers, siyempre, di ba? Kasi nga, yun na yung, yun na yung, ang ibig sabihin ng book, yun yung kwento ng buhay ko. Hindi na ako actually, hindi mo na kailangan gumawa ng libro para makasulat ka. Pero actually, yung libro natin, actually, Facebook. Eh, na napapakita ko sino tayo. Yan ang kwento natin, di ba? Minsan kakain ka lang. Tapos post mo, ay, si Brad, mahilig sa gulay. Di ba? O, ay, si Brad, mahilig gumana. Ay, yung kasi yung kwento ng buhay mo di ba? Ipinapakita mo sa madla na pinapakilala mo kung sino ka. O, di ba? Pero pag nag-post ka dyan ng, di ba, yung kwenta ni, albawa, ni Mike, hindi ko na kasi mga bago yung mga kantang ng mga singer ngayon, hindi ko na masyadong kilala. O, di ba, si Andre, o, nagpinost mo gano'n, di ba? O, sabihin sa iyo nun, mahilig ka sa mga rap, pero Kristyano ka. O, kasi ibig sabihin, hindi maniniwala ang tao sa iyo na ikaw ay purong believers na, mga kapatid. Kaya sabi ni Mother Bandam nito, your name is now in the new book, now the book of life. Aklat ng buhay na kasi yan But the Lambs, kaya nga invisible yun, kasi ano yung buhay? Kasi nakasulat ng pangalan mo sa Lambs Book of Life, kaya buhay yun. Pag nandoon ka, wala kang ibang binubuhay, kundi Lambs Book of Life, buhay ng kultero. Diba? Kung sino yung kasama mo. Kaya kami pag meron nga sa'yo, nagpe-friend request titingnan mo muna huwag mo munang i-accept, titingnan mo muna kung sino siya, di ba? Titingnan mo yung background niya, titingnan mo yung mga friends niya, di ba? Kasi baka mamaya, pag nagpindot ka, nagpo-post pala siya ng mga, di ba? Ng mga malalaswang mga picture, malalaswang mga, tapos, natrap ka na dun sa, di ba? Sa web na yon. Pero kung hindi mo i-accept, hindi ko siya kilala. O, hindi siya believers. Kaya titingnan mo kung believers, kung mahaba yung buhok ng babae, believers yun. Kung nakapalda, believers. Diba? Pero kung kita yung dito konti, hindi yung believers, huwag nyo na i-accept. Diba? Automatic agad yun Ibig sabihin, kaya nga dito nakikita kung talagang, doon pa na makikita na kung born again ka na Diba? Kasi kung hindi pa ganun kung hindi ka pa ganun, ibig sabihin, wala ka pa sa Lambs Book of Life, kundi ikaw ay nasa old book pa rin. Nasa old book ka pa rin. Diba? So, doon pa lang. Ngayon sabi dito, but the Lambs Book of Life, what the Lamb redeemed, not the old book of your natural union, but your new. O sabi niya dito, hindi niya tinubos yung dati mong buhay. No? Yung dating natural mong buhay. Kundi sabi niya, but your new bride. O kasi bride ka niya ni Kristo Diba? Your new life is in the Lambs Book of Life. Your marriage certificate. Ang ibig sabihin po nun, yun ang iyong, kasal na kay Kristo. No? Hallelujah. Where your true eternal germ from the beginning take hold, now you're not only forgiven but you're justified glory. Okay, so yun po yung mga kapatid, no? Kaya nga, ingat din po tayo kung tayo po ay tumatayo bilang believers, end-time believers. So, ingat din po tayo sa mga pinipred natin, no? At kung hindi ka naman preacher, kasi minsan pagka-preacher kasi, kaya tayo nag-accept, di ba? Para yung makita din nila kung ano nangyari sa church. Di ba? Minsan, gano'n. Pero kung hindi ka naman preacher, huwag ka na lang accept. Para sabihin, napakarami mong friends. Diba? O piliin nyo lang yung friends nyo. Hindi naman dikit sa inyo, hindi nyo mang kamag-anak, hindi nyo importante, alisin nyo na, kasi bawasan nyo na, di ba? Kasi mas maganda na yung kaunti lang. Kasi mas maganda yung friends nyo talaga, puro believers na. Dapat talaga believers natin ngayon. Tsaka yung pinopost lang natin, doon yung talagang kung ano man yung ginagawa nyo, kung mahilig kayong kumain, pipicturan nyo, sige, okay lang yun. Pero at the same time, dapat mas more yung pag-post yun ng mga gawain para sa Panginoon. Kasi pagka hindi, medyo yun. Kaya ingat din po tayo mga kapatid. Okay, by the way, hindi naman po dyan ang topic natin. Okay? Pinakisilip ko lang, pero titingnan natin kung anong maluluto natin. Okay. Okay, so punta tayo Brad sa ang topic natin ngayon is ang ikinukubli ng Diyos ang kanyang sarili sa kasimplihan at pagkatapos ay inihahayag niya ito sa ganun ding kasimplihan. Okay? So, meron na kasi gusto pang idagdag ang Panginoon dito. Okay, balik tayo dun sa talata, Brad. Doon sa scriptures. Okay, mamaya na natin babasahin yan. Punta tayo sa talata. Doon sa Isaiah. Okay.
Sabi niya yung Isaiah dito mga kapatid, ito'y patanong. Kaya sabi may tandang pananong eh. No, sabi niya, sinong naniniwala sa aming balita? Okay? Pag sinabing balita, mga kapatid, di ba, sabi ng Pablo ay napakainam na ang bawat manggagawa ay sabi niya na nagdadala ng mabuting balita. Pag sinabi kasing balita, good news po yan eh. At ang pinag-uusapan dito ay ang salita ng Panginoon. Ngayon, nangangaral si Isaiah, sabi niya, sinong naniniwala sa aming binabalita? O, sino yung nangangaral? Hindi nila makita, hindi nila, marami nakarinig, mga kapatid, marami nakarinig sa pangangaral ni Isaiah, pero walang nakaunawa. Okay? Yun po yung, kaya sabi dito, sinong naniwala sa aming balita? Ibig sabihin, sino ang tumanggap, nakaunawa? Ibig sabihin, sino ang sumampalataya? Sabi dito, at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? No? Kanino nahayag? Sabi dito, sapagkat siya tumubo sa harap niya, nagaya ng sariwang pananim at gaya ng ugat. So ngayon mga kapatid, dahil pag pinag-usapan natin ang kapahayagan ng 7 tatak, bago ito i-preach di ba, ito muna yung inunan niyang i-preach. Yung ang sabi niya na inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili sa kasimplihan at pagkatapos ito ay inihahayag niya sa mga taong simple rin. Bago niya didetalye, binuksan ang unang tatak, pangalawang tatak, pangatlo, pang-apat. Kasi alam mo kung bakit. Kasi pag hindi mo naunawaan ang mensahe ng kasimplihan, ay pag natutunan mo ang pag-aralan, makuha mo ang tamang kapahayagan ng Revelation at ang 7 seal, ay maaaring tumaas ang iyong ego, tumaas ang iyong pagkatao, at maaaring ipagyabang mo na nalaman mo na ang mga bagay nito. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon kasi bakit niya inuna ang Diyos ay inahayag niya yung kanyang sarili sa kasimplihan. Kasi kahit malaman mo pa ang malalim na bagay tungkol sa Diyos, sabi niya dito, pero the more, katulad sa isang labas, sabi niya Badabana, ang isang palay, kapag ito ay hitit na sa bunga, mga kapatid, ito ay yumuyuko. Diba? Kapag ang isang tao hindi marunong yumuko, walang laman. Nagsasabi lang, maraming siyang alam na kapahayagan, hindi yung kapahayagan. Kasi ang tunay na taong may kapahayagan, mga kapatid, ay iniluyuko yan sa bigat ng natutunan niya. So, the more na marami ka natututunan sa Diyos, lalo ka yumuyuko. Ang isang taong hindi yumuyuko, walang laman yan, ang tawag niya ampaw, mga kapatid, no? Pero sabi dito, sabi niya, sapagkat siya tumubo, ang Diyos kasi, di ba? Kaya nga sabi doon ni Pablo doon sa Pilipos, di ba? Sa Pilipos 2, sabi niya, nabagamat siya. Sige nga pa, medyo kasi pag binuksan to, medyo may kinalaman to muna sa Godhead Kasi Godhead muna yung tinutukoy dito ni Isaiah. Okay, galing Pilipos chapter 2, verse 5 data. Okay, simulan natin sa verse 5. Okay, verse 5. Sabi dito, magkaroon kayo sa inyong pag-isip na ito yung kay Kristo Jesus din naman. Sabi niya, na siya, bagamat nasa inyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Hindi ibig sabihin dalawa po ang Diyos, ha? Okay. Kundi bagkos, sabi? Hinubad niya ito at naganyong alipin at nakitulad sa mga tao. At palibasa na sumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at nagmasunurin hanggang sa kamatayan, hanggang sa krus. O sabi ni Isaiah, mga kapatid, sinong naniwala sa aming balita? Diba? Kasi sabi niya, siya, tinutukoy ni Isaiah doon, walang iba kundi si Lord. No, si Yesu Kristo na nagkatawang tao, sabi niya, hindi ito, sabi, sino? Bili mo, ang Diyos, magagawa niya nagpakatao, tapos siya naging tao, siya nagpakababa. Tuloy natin ba ng basa? Kundi sabi niyo, at palibasay, sabi niya, saan na ba ako? Yan, siya ay napakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Sa kamatayan sa krus. Kaya siya naman ay ipinadakila ng Diyos at siya ay binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan upang, Ngayon mga kapatid, sabi ni Pablo, nung siya ay magkatawang tao, siya ay nagpakababa. God is high in simplicity. Diba? Kahit ang Diyos ay napakayaman, siya lumikha ng lahat ng bagay at ang ginawa ng Panginoon ay hindi siya maintindihan ng mga tao bilang kalagayan spiritual, mga kapatid. Espiritu, ang ginawa niya, siya ay nagkasawang tao. Sabi niya, nung siya nagkatawang tao, tinanggal niya ang lahat. Kaya sabi ni Isaiah, sinong nakatanggap ng aming balita? Ang sabi niya, sabi doon na siya hindi nakilala ng mga tao. Balik nga tayo sa Isaiah para meron akong sinusundan na okay, sabi niyo, sapagkat siya tumubo sa harap niya, nagaya ng sariwang pananim. Nagaya ng ugat ng tuyong lupa, walang anyong kagandahan man, o pagka ating minamasan siya, walang kagandahan na mananais tayo sa kanya. Sabi dito mga kapatid, no? Siya hinamak
at inakwil ng mga tao. Isang tao at atuloy, propesiya pa lang ito, pero sabi dito ni Isaiah, pero walang tumanggap sa kanya. Di ba? Sabi ni John chapter 1:17, sabi niya, siya pumunta sa kanyang bayan at hindi siya tinanggap. Di ba? Isang araw, pumunta sa templo, binigay sa kanya yung aklat ng Lucas, kung di ako nagkakamali, ng Book of Isaiah, chapter 61, pagdating ng verse 2, hindi niya yun tinapos kasi hindi pa yun sa panahon niya, sabi niya, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa akin. Diba? Sabi niya, upang kayo palayain, ang bingi ay makakarinig, ang pilay makalakad, ang bulag ay makakita, ang may sakit ay gumaling. Tapos sabi niya, tiniklop niya ito ngayon, tapos sinauli sa naglikod, sabi niya, ngayon, nagaganap ng araw na ito. Ano sabi ng mga tao? Diba? Sabi ng Bible, hindi siya nilanggap. Sabi niya, siya pinagtulakan palabas sa templo. Ibig sabihin mga kapatid, kasi bakit? Hindi nila nakita na yung kasimplihan ng Diyos. Diba? Sabi ni Isaiah, kanino nahayag yung bisig ng Panginoon? Diba? Sabi niya na siya'y hinama, siya'y kinakwil, na hindi nila kinala. Sinasabi ng mga tao, hindi pwedeng ang Diyos ay maging tao, hindi pwedeng ang Diyos maging katawan tao. Kasi sinabi na ng Bible Sabi nila, ang Diyos ay may tatlong persona, na ang Diyos ay may Diyos Ama, may Diyos Anak, may Diyos Espiritu Santo. Kaya tatlo yung tinatawagan natin. Kaya, di ba? Pero naintindihan natin, wala pong tatlong Diyos, walang dalawang Diyos. Ang God ay isa lamang. Ang Diyos ay nagkatawang tao, mga kapatid. At nung siya'y magkatawang tao, sabi nila, kung talagang siya yung tao, ba't hindi niya sinasabing Diyos siya? Sinabi niya, inubad niya ang lahat. Ang tao kasi, hindi kasi tinatanggap yung revelation ng salita ng Panginoon. Tinatanggap lang niya kasi, pagka kasi ang tao nag-isip, yung gusto niya kasi dapat ganito lang ang Diyos Pero sinabi niya ng Diyos, sinubad niya ang lahat ng kanyang pagkababa. Kasi sabi nila, unang panahon ni Pedro, bakit sinabing, you are the Son of God? Sinabi talaga, yun ang revelation sa panahon niya. Pero pagdating sa revelation, sinabi niya dyan, sa Revelation chapter 1 verse 8, na walang ibang makapangyarihan Diyos, kundi sabi niya, nasa Jesucristo lang. Pagdating ng revelation, binanggit na Pero pagdating sa ministry niya, hindi siya nagpapakilala bilang Diyos. Nagpapakilala siya bilang the Son of God. Ministry niya yun Pero napakilala niya ang Diyos sa katauhan niya, mga kapatid. Pero hindi ito makilala ng mga tao. Sabi ni Isaiah, kanino nahayag yung bisig ng Panginoon? Kanino nahayag? Sabi niya, siya'y nasugatan. Sabi doon, siya'y nabugbog. Diba? Sabi niya, siya'y hinamak at inakwil ng mga tao, isang taong sa pakakapanglawan. Diba? At biyasa sa karamdaman. Pero mo, binaliwala nila, nagayon nila na pinagkublihan ang kanyang mukha ng mga tao, siya'y hinamak at hindi natin inalagahan. Okay, balik tayo sa Matthew 11:25, yung pangalawang scripture natin. Babasa ako ng muna quote ako pagkatapos after ito. Sabi ng Panginoong Kristo, who is Jesus Christ? Jesus Christ is the only one God in the form of the human flesh. Okay? Kasi bakit? Sabi ng Bible, walang nakakita kailanman sa Ama, kundi ang nanggaling sa Ama. Diba? Sino? Ang anak. Diba? Huwag tayong malito dyan. Kasi ang Ama, yan ang pangkalahatan. Di ba? Ang tawag dito, His Father is God, is above all. Tapos yung Son is meaning is God is with us. Ang Holy Spirit ay God is in us. Pero hindi ibig sabihin, may tatlong Diyos. Kundi ang Diyos ay isa lang, pero iba yung kanyang ginagampanan. Pero nung dumating si Jesucristo, siya yung Diyos na sa anyong laman. Ang sabi niya, nung panahong yaon ay sumagot si Jesus. At sinasabing, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas na matatalino. Diba? Nakasaad pala sa Bible sa hula, na kahit anong pangangaral ng propeta, ng lingkod ng Diyos, may mga tao talagang hindi talaga nilang makikita, mauunawaan kung ano ang sinasabi. Kunwari, nangangarap tayo ng message, ng end-time message. May mga tao talagang hindi nila talaga maiintindihan ang mensahe. Kasi bakit? Talagang sinadya ito ng Diyos, itinago. Sabi ito, itinago niya ito, nilihim niya mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino. Sabi din ba ng Panginoong Diyos, sa lahat ng mga matalino sa sanlibutan ito, matatalino sa mundong ito, habang pinapairal niyo yung katalinuhan niyo bilang tao, itinatago lalo ng Diyos ang kanyang salita. Diba? Kaya nga sabi niya, God is high in simplicity. Diba? Kasi bakit?
sabi na ni Pablo, ang pinakamatalinong tao sa mundong ito ay ang kamangmangan lang ng Diyos. Imagine, yung pinakamatalino sa tao dito sa mundong ito, yun lang ang pinakabobo sa isipan ng Diyos. Paano may kukumpara ang Diyos? Diba? Kaya nga ang Diyos, pag kumilos yan, taliwas yan sa iniisip ng tao. Kaya nga yung tao, hindi niya magawin maniwala. Kasi bakit? Iba yung sa iniisip niya eh. Oh. Diba? At sabi nito, anong ginawa? Sabi ng Diyos sa anyo ng tao. Sabi niya, inilihim mo ito sa matatalino at sa mga pantas sa mundong ito at ipinahayag mo sa mga sanggol. Diba? Pag tinype mo yun sa English flag, itype mo nga sa English yung talata na yan. Yung tingnan natin yung word na sanggol. Diba? O nakalagay dyan, babes. Pag hindi yan, pag sanggol, abis sabihin, hindi yan sanggol talaga, baby. Diba? Kasi sa baby, sa sanggol bagong panganak, hindi naman agad nare-reveal ko. No? Okay, ano ibig sabihin ng baby, bro? Tingnan mo nga sa word na, ano? Ayan, sige, anong sabi niya? Immature Christian. Okay, sabihin, bata po, ibig sabihin po, pag ginagalog niyo po yung bata, pag sinabi kasi yung bata, maaaring 2 years old na po yan. Kasi kapag 1 year old, hindi mo pa siya pwedeng, di ba? Hindi mo pa pwede pang sapihan. Di ba? Kasi under pa siya ng parents' guidance eh. Di ba? Pero pagdating ng 2 years old, pwede mo lang sa minsan di ba? Unti-unti mo lang sinasabi sa kanya yung mga dapat na malaman. Sinabi yung bata, yan na po yung bata. Ibig sabihin, yung paghahayag ng Diyos doon sa mga bata, ibig sabihin, meron na pong unawa. Hindi na po ito tumidente, hindi na po ito yung sinusubuan. No, kundi ito yung mga batang ito, kapag sinabi, mama, di ba? Hindi na sasabihin, mama, nagugutom na ako. Sige, kumain ka na. Pag sinabi niya kumain ka na, ibig sabihin, hindi yan, sasandukan pa yan, di ba? Kundi may kusa na po yan. Basta ang nanay, ay, magluluto na lang po ng pagkain yan. Pagkatapos, pag ang bata ay nagutom, kalampagin na lang po niya yung kaldero, yung lagayan ng kanin. Kakain na pong kusa yan. Kasi yan po yung bata. Di ba? Kasi ang bata, ang katangian po kasi ng bata, mga kapatid, pag may kalaro yan, magkaaway sila ngayon. At maya-maya, batay na naman yan sila. Di ba? Kasi mag-aaway ka. Minsan pa, pagka magulang na kailan, papakilaman yung away ng bata. Minsan, sila yung magkaaway ng magulang. Tapos, ay yung bata, pati na, pero kayong dalawa ng magulang, magkaaway pa. Hanggang ngayon. Di ba? Pero, sabihin, sa ganun bagay, inihahayag na. Sabi ng Diyos, inilihim niya ito sa matatalino sa mga mundong ito. Pero sabi niya, inihayag niya ito sa mga bata. Sabihin bata, yun po yung mga bata. Kasi yung mga bata, tinuring tayo sa mga bata. Kaya nga tayo, pag may galit, may tampo kay Brother Jeff, dapat huwag nalulubugan ng araw. Bukas, pati na naman kami. Yan ang nature ng bata. Kasi pag ganyan nag-away tayo ngayon, tampo, tapos bukas, andun pa rin. Hindi po, hindi na tayo bata. Hindi tayo Kristyano, mga kapatid. Paano tayo paghahayagan palalo ng Diyos? Kasi yun ay mamatayan ng Diyos. The more na tayo nagpapakabata, lalo ang Diyos naghahayag. Kasi alam niyo po, pag sinabi kasing bata, lagi po yan naka-independe sa magulang. Ba? Nanay, tatay, gano'n, di ba? Nay, tay. O, di ba? So, ganun po ang isang Kristyano. Lagi tayo nakadepende. Ayaw ng Diyos na tayo po ay sabihin, yung parang gusto ng Diyos kasi, lahat ng kailangan natin, lahat ng iyong pangangailangan, lagi mo tinatawag yun sa Panginoon. Kapag gano'n na sa Kristyano, mga kapatid, ay lalo ang Diyos nagpapahayag. Balik tayo. Okay, Brad. Basa na tayo ng 4 sandali. Sabi dito, sa paragraph 113, i-type na lang yung paragraph 113. So ito, matakatakang isipin kung paano ang Diyos ay gumagawa ng isang bagay. Katulad niyan, itinatago ng Diyos ang kanyang sarili sa isang bagay na napakasimple, na magiging sanhi na sa matatalino na hindi makita ito ng milyong mga milya. At pagkatapos ay babalik paikot doon ilang simpleng bagay sa kasimplihan ng kanyang paraan ng pagkilos at ihayag ang kanyang sarili mula roon muli. Naisip kong ito'y gumawa ng isang next natin sa paragraph, Brad, sabi dito sa paragraph 122,
Sabi dito, at ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa na napakasimple upang ang simple ay makaunawa. Yun palang reason ng Panginoon. Kasi, ang gusto pala ng Diyos, di ba? Mayaman siya, makapangyarihan siya, pero sa ating kabila, di ba may mga tao matatalino, pero hindi niya doon inihahayag. Kasi unfair ang Diyos eh. Ang ginawa niya, mas lalo pa siyang bumaba doon sa matatalino. Yung mga taong down to earth. Di ba? Ganun ang Diyos, mga kapatid. Sabi, ito yung matatalino. Ito yung level ng matatalino. Nilampasan ng Panginoon. Kung siya nagkatawang tao, nilampasan niya yan, mga yan. Bumaba pa siya lalo. Hanggang sabi, siya ay napakababa. At pinuntahan niya yung mga taong simple lang. Diba, ano yung pamumuhay? Diba, yung iba magsasaka, yung iba nag-aalaga ng tupa. Kasi, yun talaga ang gustong katagpuin ng Diyos. Kasi kapag binaba ng Diyos yung kanyang sarili at dumaan lang sa doon sa matatalino, aral, di ba? Tapos ka ng college, tapos ka ng accounting, tapos ka ng teacher, tapos ka ng degree, at doon lang ihayag ng Diyos. Paano yung mga taong napakababa? Di ba? Sabi nila, ang Diyos ay unfair. Pero nilampasan ng Diyos yun. Pinuntahan niya yung mga taong yun, mga kapatid. Pero dito naghahayag ang Diyos. Sa kabila na dito naghahayag ang Diyos, hindi ito nakakaunawa. Kasi bakit? Kasi ang pamatayan ng Diyos, hindi dahil sa mga kaalaman, hindi dahil sa karunungan, hindi dahil sa kung ano natapos mo, mga kapatid. Pagdating sa kapahayagan, pagdating sa pangunawa ng Diyos, ay ang batayan ng Diyos ay kailangan sundin mo. Ikaw, kung mataas ka, ibaba mo sarili mo kasi sabi no, God is high in simplicity. Kailangan lumipil ka sa baba. Diba sabi nito, ng lahat ng mga bundok ay papatagin. At yung mga taong mababa ay tataas. Yan ang mystery, mga kapatid. Ngayon sabi dito, na sabi niya, at ginawa ng Diyos ang lahat ng kanyang mga gawa na napakasimple upang ang simple ay makaunawa. At ginawa ng Diyos ang kanyang sarili na simple, kasama ng simple, upang maunawaan ang mga simple sa iba pa. Sinabi niya sa Isaiah 35, palagay ko, sabi niya, maging ang mga mangmang ay hindi mga liligaw, roon ito'y napakasimple. Sabi niya, at batid natin na ang Diyos ay napakadakila. Hanggang sa, sabi niya, sa inasahan natin itong maging isang dakilang bagay. Sinasabi natin kasi ang Diyos ay dakila. God is greater. Diba? Pero, kahit sa kabila ng Diyos ay makapangyarihan sa lahat, ginawa pa rin niya ang lahat na siya ay maging mababa, maging simple lang mga kapatid. Kasi, diba si Lord, sabi niya, umasa sa ibabaw ng lupa. Pinuntahan niya. Diba? Sabi niya kay Pedro at kay Juan. Diba? Ang unang pangangaral niya para sa Kristo, natagpuan niya si Pedro, natagpuan niya si Juan, saka si kalimutan ko isa. Anong tinatrabaho nila? Nililigpit na po nila yung lambat. Mangingisda po sila. Diba? Ang mangingisda, wala naman tayong eskwelahan para pag-aralan ng pag-isang pangingisda. Ang pangingisda experience lang yan. Diba? Ngayon, nililigpit nila yung lambat. Sabi diba, sabi ng Panginoon, Pedro, pwede ko ba magamit yung bangka para mangaral ako? Diba, tumayo siya doon. Sabi ni Padre Panam, yun ang unang pangangaral ng Panginoon Kristo at ang ginamit ng pulpito, yung bangka. At sabi niya, pagkatapos niya mangaral, sabi niya, pumalaot kayo doon sa dagat. Sabi niya, at manghuli ng isda. At sabi ni Pedro, Panginoon, magdamag na kami ng huli ng isda. At wala kami nahuli kahit isa. Pero sabi niya, pero sa salita mo, susunod kami. Diba? Ngayon, bakit ganun lang yung pagkaunawa ng mga tao ni Pedro? Simple lang silang tao eh. Diba? Pero bakit naunawaan kagad nila? Diba sabi ng Pisans, ang Panginoon ang aral sa mga tao, may isang bukid, may anak ng tao nagtanim ng mabuting binhi, at umalis, dumating ang kaaway, at nagtanim din ito ng manirang damo sa pagitan ng mabuting binhi. At pagkatapos umalis yung kaaway, parehas lumago. At hindi mo na makita kung sino yung mabuting binhi. Sabi ng mga tao, Panginoon, di ba, ang iyong tinanim ay mabuting binhi lamang. Ba't nagkaroon ng panirang damo? Tapos pinaliwanag ng Panginoon kung ano ibig sabihin ng mga yun. Sa palagay nyo, hindi ito maunawa ng mga magsasaka.
Dahil ang pinapangaral niya, kung ano yung buhay ng mga tao sa magsasaka. Hindi mo kailangan sinasabi, algebra, di ba? Kailangan ganito. Sinasabi, atoms from hydrogen, pag hiniwalay mo yung hydrogen, gagawin oxygen to hydrobomb. Hindi maunawaan ng mga nasa bukid yun. Pero ang ginawa ni Lord, nag-preach siya ng mga simpleng bagay na maunawaan ito ng mga simpleng tao. Pero kahit yung mga malalalim, yung mga taong maaral, hindi nila maunawa. So, sobrang babaw ng pangangaral. Kaya nga, pagpunta ka sa denomination, di ba? Babasa ng Bible, John 3:16, for God so loved the world, sarado ang Biblia. Tapos, papaliwanag nila yung Biblia according to the knowledge. Kaya yung mga taong mababaw, hindi nila maintindihan eh. Kasi bakit? Hindi nila maintindihan, hindi nila alam yung kasi in-interpret nilang Bible sa sarili nilang karunungan. Pero pagka ang tao, ang Diyos ay naghayag sa taong simple rin, mga kapatid. Naunawanin ng mga tao, bakit mga kapatid? Kasi alam nila, di ba, kahit sa panahon ni John the Baptist, sabi ni John the Baptist, nakaumang na ang palakol sa ugat ng mga punong kahoy. Hindi naman punong kahoy na kaharap niya eh. Hindi palakol ang gamit niya. Pero yung sabihin, dahil nga si John the Baptist ay lumaki sa kabundukan, dahil hawak niya lagi yung palakol, at laging mga puno yung harap niya. Pero ang mga tao kausap niya, at ang palakol, ang pupulol ng kasalanan nila, ay ang palakol. Yun ay salita ng Diyos. Pero ganun siya mangaral. Pero ba't nakunawanin ng mga tao sa panahon ni John the Baptist? Kasi because God is high in simplicity. Diba? Pag pinag-aral natin talaga, di ba? Yung mga ganun bagay. Okay, isa pa. Dito, 123 muna tayo. At batid natin na ang Diyos ay napakadakila hanggang sa inasahan natin ito maging isang dakilang bagay. At hindi natin nakita ang simpleng bagay, tayo ay natisod sa kasimplihan. Iyan kung papaano na hindi natin makita ang Diyos ay sa pamamagitan ng pagkatisod sa kasimplihan. Napakasimple ng Diyos hanggang sa ang matatalino sa mga araw na ito at lahat ng mga araw ay hindi siya nakita ng milyong-milya. Kung milyong-milya daw, dahil sa kanilang mga katalinuhan, patid nila na walang anumang bagay na katulad niya, napakadakila. Subalit sa kanyang pagkapayagan, ginawa niya napakasimple na lampasan nila ito nang hindi nakikita. Okay, basa pa tayo. Talon tayo ng 125. Hindi siya nakita sa paraan na pinahayag niya ang kanyang sarili sapagkat siya ay napakadakila. Gayon may inubli ang kanyang sarili sa kasimplihan upang may pakilala ang kanyang sarili sa pinakamaliit. Sabi niya dito, kita nyo? Huwag pilitin kunin ang dakila. Kaya sabi dito, ang Diyos kinupilit niya kinukubli. Kaya sabi ni Padre Bana, huwag niyong pilitin na kayo maging dakila. Kasi the more na kayo nagmamataas, hindi nire-reveal ng Diyos ang kanyang salita. Di ba? Ang sikreto ng kapahayagan ay ang pagpapakumbaba. Okay, sapagkat nilalampasan niya ito, subalit pakinggan ang kasimplihan ng Diyos. At kung magagayon, matatagpuan ninyo ang Diyos dito mismo sa simpleng paraan. Mataas na pinag-aralan, makamundong karunungan, edukado, laging hindi siya nakikita. Okay, tandaan yung quote na yan. Ngayon, hindi ako narito at alam kong may mga guro ng paaralan. Sabi dito, alam ko may mga teacher, 2-3 nakilala ko, nakaupo rito at hindi ako narito para salungatin ang paaralan at edukasyon at sikaping itaguyod ang kamangmangan. Para sabi ni Padre Bana, hindi ko sinasabing huwag na kayong mag-aral. Pero sabi niya, pero kung pag-uusapan ang kapahayagan tungo sa Diyos para manawaan mo, hindi yan ang basehan. Diba? Okay, hindi ako narito para diyan, subalit kung ano talaga ang mga tao ay nauukol ng labis tungkol sa diyan hanggang sa sila ay maging sa mga seminaryo at iba pa. Yung tukoy ni Padre Banam dito, yung mga taong kapag kailangan magnangaral, papasok sa seminaryo. Marunungan yun. Hindi nila nakikita ang siyang bagay na nilagay ng Diyos sa harapan nila. Iyan ang dahilan na hindi ako laban sa mga kapatid na nasa denominasyon. Subalit ako'y laban sa sistema ng mga denominasyon. Sapagkat insisikap nito, itaas ang sarili nito at pag-aralin ang mga ministro nito sa ganito at gano'ng lugar hanggang sa kung sila ay walang wastong pag-aaral ng edukasyon, alisin sila, kailangan silang pumasa sa pagsusuri ng isang espesyalista sa isip at iba pa. Hindi ko iniisip na ito ay kalooban ng Diyos na suriin ang isang ministro sa pamamagitan ng isang espesyalista sa isip, kundi suriin siya sa pamamagitan ng salita. Kita nyo, ang pamagiging kaparaanan ng Diyos sa pagsubok ng kanyang tao ay sinugo niya sa taglayin ang salita.
Okay, sabi ng Panginoon dito, ni Brother Branham, hindi ang Diyos, damo ng tao ay, sabi niya, hindi ko sinasabi, wag niyo na pag-aralin yung mga anak niyo. Pag-aralin niyo. Diba? Kasi, hindi sila makakapagtrabaho ng maayos kung wala silang natapos. Pero pag sinabi dito, pero kahit gaano marami pa yung natapos nyo, pero pagdating sa spiritual na bagay, i-down nyo yung sarili nyo. Huwag nyo basihan na natapos kayo, huwag nyo sasabihin sa kapatid, marami akong natutunan, marami akong titulong natapos kaysa kay Brother Jeff. Hindi yun ang basihan. Diba? Kahit sabihin mo pang isang kapatid dito, walang natapos, at ikaw may natapos ka, pagdating sa kalooban ng Diyos, pantay lang kayo. Ikaw, marahil hindi mo nakakaintindihan kung ano nangyayari ng Diyos sa Kanya. Kasi bakit mga kapatid? Kasi hindi mo binaba yung sarili mo, mga kapatid. Okay, bigyan tayo ng isang example. Tingnan nyo mga kapatid, sa panahon ni, hindi maintindihan ng mga tao, sa panahon ni Noah, ito nyo mga kapatid, ang Diyos, sabi ni Brother Branham, kapag kumikilo siya, taliwas kung anong iniisip ng tao. Ano sabi ng Diyos kay Noah? Noah, muwa ka ng daong. Saan siya binutusan? Sa tuktok ng bundok. Kung papairalin mo ang iyong isip, teka muna, mali ka, Panginoon. Diba? Kasi, pinapagawa mo ko ng daong sa sakyang pandagat. Bakit ako doon sa bundok gagawa? Walang tubig doon. Ayan, tubig nasa dagat. Kung pangangatwiran lang pairalin mo. Diba? Kasi sabi mo, teka, Panginoon, nag-aaral ako sa gumawa ng barko. Alam mo po, Panginoon, ang barko ginagawa sa tabing dagat yan. Kahit sa ngayon, walang gumagawa ng barko sa taas ng bundok. Gumagawa ng barko. Mga barko, malapit po yung sa tabing dagat. Pag natapos kasi yung barko, diba, may mga gulong yan na mahabang ganon. Baka wala na yung tali, tapos biglang barko, doon ka gagawa. Pero sa panahon ni Noe, ang sabi ng Diyos sa kanya, Noe, gumawa ka ng daong doon sa taas ng bundok. Kasi matalino ka. Sabi mo, Panginoon, bakit sa bundok? Papairalin mo, sabi ng Diyos, si Noe ba ay nakatwiran? No, sir. Kasi bakit? Si Noe, wala po siyang karunungan. Hindi po siya matalino sa mundong ito. Ang lagi lang po niyong hawak kung ano ang sabi ng Panginoon, yun ang kanyang susundin. Hindi mo kailangan matiwirahan sa salita ng Diyos. Ang kailangan mo lang kapag narinig mo sa salita ng Diyos, sampalatayanan. Sabi ni Noe, ito yung sukat. Diba? Hindi naman si Noe, ang haba naman niya, Panginoon. Ang sabi nito, nagreklamo ba si Noe? Bakit Panginoon sa bundok? Kung si Noe siguro tapos siya ng tinatawag ng aral sa barko, sasabihin, maaaring makatwiran siya. Maaaring hindi ihahayag ng Diyos sa kanyang salita. Kasi bakit? Kasi si Noe ay matalino. Pero dahil nga si Noe isip ng tao lamang sasaka siya, ang sabi nito, Noe, gumawa ka ng daong sa ibabaw ng bundok. Hindi siya nagtanong sa Diyos. Bakit sa bundok? Sabi niya, si Noe, diba? Sabi niya, sa pananampalataya ni Noe ay sumunod. Ba? Sa pananampalataya ni Abraham ay iniwan niya yung kanyang dating bayan na pumunta sa isang bayan. Sabi ni Abraham, Panginoon, hindi ko alam yung papuntahan ko. Diba? Hindi siya pwede nagreklamo. Sabi niya, sumunod si Abraham. Ngayon, ang ginawa ni Noe, hindi siya nagreklamo, sabi dito, sumunod si Noe. Hindi siya nagreklamo. Pinagtatawanan si Noe. Si Noe. Siraan ang ulo kasi nagtayo ng barko sa ibabaw ng bundok. Wala naman tubig doon sa bundok. Andito naman ang dagat. Ba't hindi siya gumawa doon? Kita mo talaga ito si Noe. Sabi niya, nakita daw niya ang Diyos. Napakita daw sa kanya ang Diyos. Kinausap daw siya ng Diyos. Gumawa daw siya ng daong. Kita mo talaga ito si Noe. Alam mo, sabi ni Brother Branham, nagpistulang baliw si Noe sa panahon na yun. Pinagtatawanan. Pero sabi niya, ilang taon gumawa si Noe ng barko, ng daong? 120 years. Sabi ng mga tao, kahit isang patak ng ulan, wala man lang kaming naramdaman. Pero sabi niya, pagalipas ng 120, sabi ng Diyos sa kanya, Noe, sumakay ka na sa daong. Sabi niya, gugunawin ko ng bundok. Pero 120 years na, hindi pa rin umulan. Meron pa 7 araw. What is the 7th day? 7 church ages.
Pagkatapos ng 7 kapanahon ng iglesia, ulan na. Yan na yung the Great Tribulation. O, mararamdaman ni Noe yan. O ngayon, nung nakita ng mga tao, bumagyo ng 40 days and 40 nights, umakit yung tubig ngayon. Yung nasa tuktok na bundok ng barko ni Noe, umangat. Kasi dahil bakit pala sa bundok? Kasi doon, huli-hulihang aabutan ng baha, yung tubig. Kasi bakit? Kasi ang Diyos, kapag nagsalita yan, nangusap yan, taliwas yan sa iniisip ng tao. Ganyan ang Diyos inihahayag. Si Moses, mga kapatid, for example number 1, si Moses, tinawag siya ng Diyos, pinili siya before the foundation of the world, na gagamitin propeta ng Diyos. Pero ang Diyos, hindi niya magawang utusan si Moses agad. Kasi bakit? Si Moses ay nasa ilalim ng 40 years sa katalinuhan. Anong ginawa ng Diyos? Diba? 40 years si Moses nag-aral sa Egypt at hinubad ng Diyos ito sa loob ng Egypt sa ilang. Sa loob din ng 40 years. Kasi hindi pwedeng gamitin ng Diyos ang kanyang lingkod. Nasa pulong-pulo pa ng karunungan ng sanlibutan. Subukan mo ang isang ministro, kagagaling pa lang sa sanlibutan. Diba? Ilang taon pa lang. Halimbawa, hindi pa niya naisuka lahat. Gamitin na ang isang misahe. Ewan ko lang kung hindi bumalik sa dati yan. So, kailangan niya talagang matotally, na talagang mawala. Kaya nga yung old book, palitan ng new book, di ba? At doon ka pala Ngayon, sabi dito mga kapatid, si Moses, sa loob ng 40 years, hindi siya pwedeng gamitin ng Diyos. Sabi ng Diyos doon, sabi ng Bible, sabi ng Acts chapter 7, blood. 7:7 yata tayo, kung di ako nagkakamali. Kundi 7, 21 yata. 7 mo nga. 21. Verse 21, 7:21. Ayan, 22 pala, sorry. At tinuruan si Moses sa lahat ng karunungan ng mga Egyptyo at siya'y makapangyarihan sa kanyang salita. Ayan, sa taas mo pa. Katapwat, siya'y dapat na taong gulang tungtong kanyang puso sa kanyang kapatid. Okay, so pag pinasa po yung basa dyan, si Moses ay nag-aral ng karunungan ng Egyptyo sa loob ng 40 years, mga kapatid. Ngayon, hindi ginamit ng Diyos. Bagamat si Moses ay propeta ng Diyos, pero hindi agad ginamit ng Diyos si Moses habang nasa kanya pa yung laman ng natutunan niya sa sanlibutan. Ang ginawa ng Diyos, di ba? Kung napatay niya isang Egyptyo dahil nalaman niya siya Israelita, tumakbo sa ilang at sa loob ng 40 years, walang ugnayan ng Diyos sa kanya. Hindi siya kinatagpo. Sa loob ng 40 years, siya ay naging isang tagapag-alaga ng tupa. Diba? Sabihin mo, engineer ka, engineer. Ang trabaho mo natin, engineer, doctor ka eh. Diba? Doctor of divinity, doctor of lahat ng kalunungan sa libutan, alam ni Moses. Tapos isang araw, bigla ka na lang ibababa mo yung sarili mo, bagsak ang bigla, tagapag-alaga ka ng tupa. Mahirap yung para kay Moses. Diba? Sabihin mga kapatid, sa loob ng 40 years na ginawa ni Moses yung tagapagpakain ng tupa, natutunan ni Moses, diba? Natutunan niya muna paano mag-alaga ng tupa sa natural. Kasi, bakit? Kasi darating pala ang panahon, si Moses ay talagang magkakaroon ng isang malaking ministry. At pagdating ng pagpasok mo sa ministry, alam niya na paano alagaan ang mga tupa ng Diyos. Diba? Kasi sabi ng Bible, ang pinakamababang uri ng trabaho ay ang tagapag-alaga ng tupa. Mahirap na mag-alaga ng tupa. Kasi pag nag-alaga ka ng tupa, siyempre, mag-alaga ka, hindi mo naman puro kapilay na lang yan. Pilayan mo na lagi. Sige, para hindi ka na makalakad. Pilayan kita, para hindi ka na makatakbo, hindi ka na makapunta sa iba. Pipilayan mo na lang. Susugatan mo. Hindi po ganun. Ang isang tagapag-alaga ng tupa, pag pilay yung tupa, lagyan mo ng bandage. Diba? Pag sawi yan, huwag mo naman lagi. Kaya pag nagpayo ka, hindi yung parang idadawin mo pa siya. Pagka malungkot siya, hindi yung parang malulungkot pa rin siya. Diba? Pag lumapit sa'yo, pastor, ganyan naman ba? Pag may problema ako, hindi yung pagdating, diba? Ganyan, pagpasok, ganyan siya. Tapos pagdating kay pastor, gumalong na si Brad. Kasi bakit? Sinali ni pastor yung problema niya doon kay brother. Ibig sabihin, pag-uwi ng pastor, pag-uwi ng brother o sister, kausap niya, pag-uwi nyo, medyo maliwasa po yung. Kasi nga, ayun po ang ibig sabihin tungkol. Ngayon si Moses, mga kapatid, inubad po ng Diyos sa kanya yun sa loob ng 40 years
Tapos pagdating ng 40 years, doon palang tinawag ng Diyos sa kanya. Di ba nakita niya yung the burning bush? Kasi bakit mga kapatid? Kasi si Moses po ay inilagay na ng Diyos sa kasimplihan. Ang huling bagay na iniwan ng Diyos sa kanya, ang isang huling bagay na hindi pa sinusuko ni Moses, alam niyo kung ano yung mga kapatid? Yung kanyang sandalyas. Hinubad niya na yung damit niya, lahat na karunungan, pero ang huli-hulihan niyang hindi pa nahuhubad ay ang kanyang sapatos na nanggaling po sa Egypt. Ang gusto ng Diyos, pagpasok mo sa kanyang pangako, sa kanya, pag inausap ka ng Diyos, dapat totally zero ka. Ay sabi ng Diyos sa kanya, Moses, banal ang dakong ito, tanggalin mo yung panyapak. Sabi niya, bakit panyapak? Kasi habang nakatapak ka sa sapatos na yan, magmamalaki ka. Pero subukan mo tumapak sa lupang pangako na kausap kita. Mararamdaman mo kung ano yung sinasabi ko sa iyo. Diba? At doon palang ginamit ng Diyos si Moses kasi nga, wala na siya. Ay, si Moses sabi niya, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Paano ako magsasalita? Paano ako gagamitin? Sabi niya, nakita mo yung tungkod na yan? Kasi bakit? Kasi si Moses, nagawa niyang iwanan lahat ng kanyang natututunan at nagtiwala siya ng lubusan sa Diyos. At the more na si Moses ay nagpapakumbaba, lalong inihayag ng Diyos ang kanyang salita. Pangalawang example, si Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo, siya'y galing sa ilalim ni Gamaliel, inaralan, batas kung batas lang, utos at utos lang. Si Pablo ay dalubhasa. Pero sabi niya dito, isang araw, nung matagpuan niya sa Panginoong Kristo sa Damascus para tuksain ang mga Kristiyano, nakita niya ang Panginoong Kristo sa isang haliging apoy. Ang sabi ng haliging apoy, sabi ni Pablo, sino ka baga, Panginoon? Sabi ni Brother Branham, paano nasabi ni Pablo na sino ka, Panginoon? Kasi kilala ni Pablo kung sino yung pillar of fire. Alam niya, yung inupalaya sa kanya sa lupang pangako sa bayang Israel na dinala sila sa Promised Land. Kaya lang sabi niya, ako si Jesus na iyong inuhusay. Na doon lang yan alam kasi alam ni Pablo, si Jesus talaga ay tao lang. Ang alam niya, si Jesus ay nagpapanggap lang na magagawa. Pero ang alaman niya, yung haliging apoy ng palayan noong unang panahon sa panahon ni Moses ay mismo si Jesus pala yun, na haliging apoy ngayon, tapos siya ay nasaan yun ng tao. Isang ano lang pala yun, persona. Kaya sabi doon, si Pablo po ay nasubasob. Kung sabihin na subasob, kumbaga, galing siya sa pagiging mataas, mga kapatid. Pagdating niya sa araw ng salita ng Diyos, nalubasa siya, pero binaba niya yung sarili niya. Ngayon, pagdating sa Galacia, nangaral sa Apostol Pablo, sa lahat ng punta niya, sabi niya, sa Galacia, basahin natin, Galatians chapter 1, verse 11 to 12 yata to. Okay, verse 11. Sabi ni Pablo, sapagkat aking pinatangkas sa inyo, mga kapatid, tungkol sa Ebanghelyo na aking pinapangaral na ito hindi ayon sa tao. Sabi niya, sapagkat hindi ko tinanggap ito sa tao, itinuro man sa akin, kundi aking natananggap sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngayon, sapagkat inyong nabalita. Okay, sabi dito mga kapatid, sabi ni Pablo, sabi niya, mga kapatid, yung aking pinapangaral sa inyo, hindi ito karunungan ng tao. Sabi niya, kundi ito'y kapahayagan ng aking Panginoon Jesucristo. Kaya sabi niya, kasi bakit mga kapatid? Kasi tinanggal ng Diyos ang lahat ng karunungan ni Apostol Pablo at kung ano lang yung sabihin ng Panginoon, yun ang sinasabi ni Pablo, ito ang sabi ng Panginoon. Diba? Hindi yung pag nagbasa ka ng Biblia, pilit mo pinapaunawa sa sarili mong karunungan at sinasabi mo salita ng Diyos, pero hindi naman kaya minsan, hindi natin magawang maintindihan o maunawaan sa salita ng Diyos. Kasi bakit? Kasi mga kapatid, dahil patuloy pa rin tayo nagtitiwala sa sarili nating karunungan. Ayaw natin iwanan ng lahat ng mga bagay. Sabi dito, ang Diyos ay kinukubli niya ang kanyang sarili sa kasimplihan. At pagkatapos sabi niya, iniahayag niya ito sa mga taong simple rin, mga kapatid. Okay? Okay ha? Sige, sandali. So, hanggang ang tao po ay hindi niya nagagawang kalimutan ng lahat. Iwanan po ang lahat. Hindi magagawa ng Diyos na maghayag sa Kanya. Kasi,
Pag narinig mo salita ng Diyos, isabihin, narinig mo, nagayag sa'yo. Diba? Kung ikaw ay iniwan mo sabihin, ikaw ay binaba mo na yung sarili mo, diba? At narinig mo salita ng Diyos, hindi po pwedeng ang salita ng Diyos ay hindi yan lalakip ng may manifestation sa buhay ng isang tao. Kasi pag hindi nagmamanifest, kasi labanan sa atin ngayon, kasi hindi na sapat yung pananampalataya lang eh. Kasi tapos na yung panahon ng pananampalataya lang. Sa panahon ni John Wesley, yung pananampalataya kailangan may gawa. Pagdating dito sa Pentecostal, hindi pwedeng gawa lang. Kailangan dumating yung mga kaloob. Kung Kristiyano ka, dapat may gift. Pagdating ng bride age, hindi po pwede yung sapat lang meron kang gift. Diba? Kailangan dito, sa panahon ng bride age, dapat adoption. What is adoption? Adoption is a placing a son. Kaya pag mo, ang message natin is adoption. Pagpuposisyon sa anak. Hindi tayo restoration of the gift, hindi sa word is faith express, word ba? Hindi faith. Tapos na tayo sa faith. Panahon ni Martin Luther yan. Tapos na tayo sa word. Tapos na tayo sa gifts. Andito na tayo sa capstone. At yung tawag dito na adoption. What is adoption? Positioning of the son. Dapat posisyon na tayo. Di ba? Sa tama na tayong kalagayan. So, yun po isang bagay. Ngayon, yun isang bagay mga kapatid, na pagdating sa kalooban ng Diyos, ay kailangan ang magagawa lang natin, magpasailalim, sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kung meron sinasabi ng Panginoon, ang gawin lang natin sa palatayanan. Kasi pag tayo nangangatiwiran, o tayo nagdadahilan sa kanyang salita, lalong mas tinatago ng Diyos yung kanyang salita. Minsan, hindi mo manawaan, na-reveal sa'yo ng Diyos, pero actually, hindi mo ito nagawang naunawaan. Kasi kung naunawaan mo, sana alam mo na. Sana ginagawa mo na. Diba? Kasi pag nalaman mo, kasunod nito, pag narinig mo salita ng Diyos, kasunod niyan, work. Diba? Lalaki pang iyong mga gawa sa iyong nasampalatayanan. So, pag yan ay nakayag sa'yo, kaya bakit hindi mo na nalalaman, hindi nakayag sa'yo, pag hindi mo nagagawang gawin? Kasi ibig sabihin yan, marahil, hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoon Diyos. Hindi mo pa sinasantabi yung mga bagay sa'yo. Siguro, pag nagpapagamit ka kay Lord, laging nilalagay mo yung sarili mo sa harapan. Dapat isang tabi mo yung sarili mo at hayaan mo ang Diyos ang nasa harapan. At dapat po gano'n. Hindi tayo dapat tumatayo sa sarili nating kakayanan. So sabihin natin lagi, kundi sa biyaya ng Panginoon. Hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, hindi ako makakatayo. Hindi dahil sa biyaya ng Panginoon, wala ako ngayon dito. Diba? Hindi dahil sa, kasi magaling ako, kasi ito ako, pagtapos ako ng ganito, 4 na taon na ganito, at pag-aaral pa ako nito, magmamasteral pa ako. So sabihin ko sa inyo, basura yan sa harapan ng Diyos. Diba? Hindi ka pwede magmalaki dahil sa ganyang bagay. Basura yan. Oo, gamit ka, nag-aaral ka, pero huwag mong gagamitin sa akin yan, tatapos ka. Para maging patayan mo na ikaw yung karapat dapat at tumayo rito. Kung hindi mo kaya magpapakumbaba, hindi mo kayang iwanan yung sarili, ibigay mo sa Diyos ang sarili mo, wala kang karapatan magpag-aamit sa Diyos o tawagin ka ng Diyos. Diba? Kasi nga dahil sa hindi mo sinuko ang Diyos sa buhay mo. Kaya hindi nagawa ng Diyos kasabi niya, Pastor, hindi ko maintindihan ang hiwaga ng the mystery of the serpent seed. Pastor, hindi ko maunawaan ang the mystery of the new birth. Pastor, hindi ko maunawaan yung the mystery of the baptism of the Holy Spirit. Pagka ganyang sagot tanong mo, mag-isip ka na. Kasi sabi niya, pinukubli ng Diyos ang kanyang sarili sa kasimplihan at inahayag niya ito sa kasimplihan din. Baka ang Diyos kasi, ang Diyos makapangyarihan, bumaba. Baka ito ka. Dito nire-reveal ng Diyos Kailangan bumaba ka. At pag bumaba ka na, doon, makikita mo na yung nasabi ng Diyos sa'yo. Diba? Ganun lang. Dito kasi, hindi ito pataasan, mga kapatid. Dito, wala ditong dito sa mensahe, wala ditong patagalan o pagalingan, hindi ito paramihan ng kurso matapos o kung ilang linggo, alam mo, o iyon na yan. Pero sabihin sa inyo, pag ganyan lang ang patayan ninyo, itatago na ng Diyos ang kanyang salita sa inyo hanggang sa hindi nyo na sa makita.
Nakakatakot yun pag hindi mo nakita ang Diyos. Kasi dapat sa bawat gawain, nakikita natin ang Diyos. Sabi ni Brother Branham, nakita ko ang Diyos. Di ba may isang kwento? Ito, huling kwento. May isang bata. Nagtanong doon sa kanyang nanay. Nanay, nakikita ko bang Diyos? Aba, hindi. Espiritu ang Diyos eh. Pero hindi kontento po yung bata. Di sabi nung bata, sabi, kita naman tatay mo. Punta sa tatay. Tay, may tanong ako. Tanong ko si nanay eh. Iba yung sagot, ano niya eh. Pero sabi niya, tanongin daw kita. Ano ba yun? Sabi niya, nakikita po ba ang Diyos? Sabi niya, hindi pwede makita ang Diyos. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Tama naman talaga yun. Sabi niya, tanongin mo kayo, pastor mo. Tanongin yung pastor. Pastor, may tanong ako. Hindi nasagot ng nanay ko. Hindi nasagot ng tatay ko. Baka sakaling kayo po makasagot. Sabi niya, ano ba yung tanong mo? Sabi niya, pwede po ba makita ang Diyos? Sabi niya, hindi pwede makita ang Diyos. Kasi ang Diyos ay Espiritu. Sabi ni Brother Branham, yung batang yon, nalungkot yon. Sabi niya, pumunta sa ilog, pagmupo, isang tabi, at nakita niya may isang matandang nangingisda. Napansin ng matanda yung bata na parang malungkot at nilapitan niya ito. Sabi niya, Amang, napansin kita malayo pa lang, malungkot ang iyong mukha. Bakit? Ano bang may problema ba? Sabi niya, opo. Kasi meron po akong katanungan. Ano yun? Hindi nasagot ng nanay ko, hindi nasagot ng tatay ko, hindi nasagot ng pastor ko. Ano ba yung tinatanong mo? Sabi niya, kung pwede po ba makita ang Diyos. Ang sabi ng matanda, alam mo anak, wala pa ng pagkabata ko, lagi ko na nakikita ang Diyos. Saan? Mula sa pagsikat ng araw, sa paglubog ng araw, sa mga bulaklak, sa mga halaman, sa tubig. Sabi niya, lahat ng dito, nakita ko nun. Kasi lahat ng ito ay likha ng Diyos. Iyan ang Diyos. Kaya masaya-masaya po yung bata, mga kapatid, no? Na nakita niya ang Diyos. Kasi ganoon yung mga kapatid eh. Kapag binuksan lang ng Diyos ang iyong mga mata patungkol sa mga espiritual na bagay, makikita mo ang Diyos eh. Ang sekreto para makita mo ang Diyos, kailangan ibaba mo yung sarili mo. Diba? Hayaan mong makita mo siya sa mga bagay na napakasimple lang ng Diyos eh. Diba? Hindi ito kailangan na pag nagpaliwanag tayo ng mensahe, huwag mong, kasi may mga taong pinipilit na i-interpret ang mensahe na gusto nila na maging buka silang parang kakaiba. Delikado yun. Diba, paano in-interpret ng prophet ang message? Kasi ang prophet, grade 7 lang natapos niya. Anong grade 7? First year yun. Diba? 7, ginamit siya. Hindi nga siya marunong sa mga grammar eh. Pero ang ginawa lang ng prophet, kung ano yung sinabi ng Panginoon, gagawin lang niya. So, meron kasi iba nag-interpret na para magmukhang kakaiba. Huwag nating gawing maging mukhang kakaiba. Pag pinilit mong gawing kakaiba dahil gusto mo, ilalagay mo yung sarili mo doon, ay yun ang problema. Lalong hindi mo nakikita. Lalo kang lumalayo sa pagpapaliwanag. Kasi nga, o sa wala rin, nakipakinggan mo sa salita ng Diyos, pinipilit mong ibahin yung pag-interpret mo, pagtanggap mo. Hindi mo pwedeng ganun din yun. Kasi lalo magkukuli ang Diyos sa'yo. Kasi isang bagay lang, paano inayag ito ng Diyos? Kaya si Brother Branham sabi niya, para maintindihan mo yung topic, Mary Supper the Lamb, pupunta sa natural. Diba? Tapos dadalhin niya yung tao sa spiritual. Pag nakuha mo yung natural, pag dinala ka ni Brother Branham doon sa spiritual, tanong mo na kagad yung spiritual. Kasi bakit? Nakuha mo yung natural. Ganun si Brother Branham, diba? Lagi siyang kinukwento, natural is the type spiritual. Lagi niya dinadalo. Kasi bakit? Because God is high in simplicity. Diba? Nilalagay muna tayo sa kasimplihan bago mo makita yung mga bagay. So, ganun lang mga kapatid, na wag nating hayaan na magmukha tayong malaki sa harapan ng tao. Hindi ba yung sabihin na lang nila, dahan-dahan lang tayo, basta ang importante, ibaba natin yung sarili natin. Okay? Basta ang maganda, kasi the more na tayo po ay nagiging mababa sa harapan ng Panginoon, ay ang Diyos naman patuloy na naghahayag. No? Minsan, hindi mo manawa, ano ba yung 7 seal? Ang pakalawak niya, pero stay humble. Kasi pag kumbaga, isang araw, hindi ko trabaho i-reveal. Hindi ko trabaho maghayag ng salita ng Diyos. Trabaho ng Diyos yan. Diba? Kung kailan niya yung ihayag sa inyo at sabihin niya sa akin yan, malalaman niyo yan.
Pero pag hindi pa panahon para sa inyo, hindi ihayag ng Diyos sa akin yan. Kasi bago ang Diyos may ihayag, sabi niya, ihayag niya muna sa kanyang propeta bago sabihin sa kanyang mga tao. Diba? Yun ang paraan ng Diyos. Ganun din sa bawat church. Kung meron nang ikalang ihayag ang Diyos sa atin, idadaan muna niya yun sa isang ministro bago yung sabihin sa congregation. Hindi pwedeng sa congregation agad bago huli yung propetang ginagamit ng Diyos. Lagi muna yan sa lingkod. Tapos ibabato niya yan sa... Kung kailangan ng malaman nyo na yon, yung bagay na yon. Pero siguro, kaya ganun hindi pa, ay siguro may mga inaayos pa ang Diyos sa atin na mga maliliit pang mga bagay. Kailangan maplansya pa yan. Kasi bago mabuksan yung 7 tatak, yung mga bagay naman, sobrang lalalim na. Baka sabihin nyo, napakalalim na, di na hirap ng intindi. Biri mo, sabi niya pa diba na, pag binuksan mo yung unang tatak, puting kabayo, habang binubuksan mo yun, pumupunta ka sa unang iglesia at sa pangalawang iglesia. Pag binubuksan mo yung kasulat sa Efeso, ipuhukan mo yun. Tapos pag lumipas sa Smyrna, nahuhukay ulit yun. Kasi bakit? Nabubuksan mo yung siniminsahero, bubuksan yung pangalawang minsahero, tapos yung mensahe nila, isang tatak pa lang yun. Kaya mas more pa. Kaya sabi nito, pag talaga napag-aralan mo yung mga bagay, maaaring pag pinag-aralan mo yung 7 seal, magiging iba yung pagkakaunawa mo. Kaya laging pinapaunawa ng Panginoon, inuna niya muna bago yung 7 seal. God is hiding simplicity. Kasi pag hindi ka na-hiding simplicity, hindi mo makikita ang hiwaga ng 7 tatak. Ang pinakamalaga pa naman sa lahat niya, yung 7. Yung tinatawag natin yung the coming of the Lord, na yung sinabi natin na yung ang Diyos ay dumating sa atin sa pamagitan ng third pool ministry. Diyan tayo makatagpuin ng Diyos. Pagdating sa third pool, between you and God na yan. Diba? So, yun po yung isang bagay ng mga kapatid. Kaya, patuloy lang tayo magpakumbaba at patuloy tayo magpagamit ng sa Panginoon. At yun lang po mga kapatid. No? Walang mataas dito, walang man sa ating ako, lingkod lang din ninyo ako. Hindi ako kailangan paglingkuran kasi pag pinaglingkuran niyo ako, Nicolaita na ang magiging labas natin. Kinamuhian ng Diyos yan sa iglesia ng Efeso. At kung kayo naman ang masusunod, no? Ay parang yan naman yung tinulugsa ng Diyos sa panahon ng Pergamo, yung Jezebel. Di ba? Ano yun? Inanggar naman niya yung mga ministro. So, hindi pwede. Kailangan yung church, yung pastor, tsaka yung church, dapat level lang sila. Walang mataas. Hindi mataas yung church sa pastor, hindi mataas ang pastor. Kasi, ano yan, Nicolaitan spirit. So, kailangan, antay lang po. Walang mataas, walang mababa. Kundi si Kristo lang mataas. Okay? So, ganyan po yung ating pamantayan. So, yun lang. Kahit mula noon hanggang ngayon, yan pa rin yung lagi kong bukang bibig. Ang pastor, hindi po ibig sabihin, pag sinabi kang pastor, mataas ka na, mataas ka pag kay Kristo. Hindi po. Yan ay talaga nakasad sa Biblia. Pero ibig sabihin ng pastors is feeding of the flocks. Nung tagapagpakain lang niya. Pero hindi ibig sabihin mataas sa iglesia. Ibig sabihin, pagdating sa spiritual life, pero siyempre, medyo ano, pero hindi ibig sabihin siya po yung kinakailangan na mataas po sa paningin ng Diyos. Walang ibang mataas sa atin kundi si Christ lang. Okay? So yun lang po ipapantayan natin. At yan din mula noon hanggang ngayon, hindi po ako babago ng aral tungkol dyan. Hindi po pagtawag ng pastor ay hindi ibig sabihin na tinataas ko yung sarili ko. Kaya sabi ni Padre Branham, if you love me, call me a brother. Pero sabi ni Pastor Danny, kung talaga sobrang mahal mo na, bakit masama bang tawagin propeta ang isang tao? Propeta talaga ng Diyos, diba? Kung talagang yung napagkatawag niya, halimbawa, tawagin ko si isang brother na, Mr. Evangelist, o Mr. Teacher. Diba? Hindi masama yun. Kasi bakit? Kasi love ko siya. Pero wala din masama tawagin ko sa brother. Pero mas maganda kung tawagin ko siya doon sa binigay ng Diyos sa kanya. Di mas maganda yun. Kasi mas mahal na mahal mo talaga isang tao. Okay? So, yun po yung salita lang ng Panginoon sa atin. No? Na patuloy lang po tayo para laging i-reveal ng Diyos sa atin yung kanyang mga salita. Kaya laging ang Diyos kapag nag-uusap, lagi lang po simple. Kasi gusto niya kasi yung mga tao na talagang ay mauunawaan na lahat yung patungkol sa ating Panginoon. Okay? Kaya hanggat maaari nga, pag nagpapaliwanag tayo, talagang hinihimay pa natin mabuti. Kasi gusto natin, maunawaan natin. Kasi pag 1 kilo, halimbawa 1 kilo, may mga tao nakaunawa ng kalating kilo. Yung kalating kilo, hiniwa mo sa 1/4 kasi may mga tao nakaunawa ng 1/4. Yung 1/4, inati mo pa sa kalahati. Tapos palitan paliit. Kasi depende kasi sa pangangailangan ng kongregasyon. Kung ano yung binibigay ng Panginoon. Pero kaya hinihimay natin mabuti. Kasi minsan, kailangan mong himayin para makita nila, yung pala yung substance, no? Para maintindihan. Okay?
So, yun lang po. Hanggang lang din lang muna tayo.